Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Basahin po natin ng sabay-sabay sa ating mga Bible. Everybody read. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. At gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, how to make the month of May matter. Tayo po ay muna manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa umagang ito sapagkat niloob nyo na narito po kami upang magkasama-sama at magpalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Anuman, Panginoon, ang hadlang sa aming pag-aaral ay nawa, alisin nyo po ang mga bagay na ito. Tulungan mo nga po kami na mag-overcome ngayong araw. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Tagalog po ng ating tema ngayong umaga, paano gawing makabuluhan ang buwan ng Mayo. Sapagkat nasa buwan po tayo ng Mayo, at alam ko po na marami tayong mga pinaghahandaan, mga kapatid. Lalong-lalo na ay maraming nagkakaraming po ngayon sa enrollment. Ano po? For our introduction, the word says, start your month with goals, money, and success. Di ba ito pong sinasabi ng mundo? Bagong buwan na naman. Lumipas na naman ang buwan ng Abril. Kaya kinakailangan ngayong buwan ay magsimula tayo. Ngayong buwan sa pamamagitan ng ating goal, sa pamamagitan ng ating mga pera, at sa pamamagitan ng ating success. Pero alam po natin na hindi po ito yung sinasabi po ng Biblia. Ano ang sabi po ng Biblia? The grace teaches, start your life with God as your priority. Kaya alam po natin yung principle ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Not to start your month with gold, not to start your month with money, or start your month with success, but start your life with God as your priority. Kaya ang challenge po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, if ye then be risen with Christ, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Anong sabi? Seek those things which are above, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, where Christ sitteth on the right hand of God. Nakiroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Inulit niya po ulit sa verse 2, set your affection on things above. Seek those things which are above. Set your affection on things above, not on things on the earth. So we are not under the law. Hindi na po tayo nasa ilalim ng batas, ngunit tayo po ay nasa ilalim ng biyaya, but under grace. We do not prioritize God to be saved, mga kabatid, but we prioritize Him because we are already saved. Yung iba kasi, pinaprioritize nila yung makapaglingkod sila para maligtas sila. Ngayon, hindi ho ganun.
pinaprioritize natin ang Diyos sa pag tayo po ay ligtas. Sino pong ligtas po rito? Lahat tayo. Maliban na lang kung talagang wala ka pang pangunawa. Kaya dito makikita po natin, mga kapatid, this month of May is not just a calendar change. Hindi po ito, it is just a calendar change o pagpalit ng buwan. Mga kapatid, it is a call to align with God's purpose in grace. Na dapat muli yung buhay po natin ay ma-align, yung ating panawagan ay ma-align, hindi ma-disalign. To align with God. With God's, hindi lamang God, but God's purpose. Yung layunin ng Diyos po na sa buhay po natin ay magampanan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, mayroon pong 7 reasons how to make the month of May matter. O 7 dahilan kung paano gawing makabuluhan ang buwan ng Mayo. Number 1 is what we call priority. What is our priority? Put God first. So dapat ang pangunahin po natin sa buhay ay wala ang Diyos. Yung iba ayaw maglingkod sa Diyos. Saan galing ang hininga mo? Sa Diyos. Saan galing ang lahat ng meron sa iyo? Sa Diyos. Kaya nga sabi natin, nagpapasalamat tayo dahil wala tayo sa kulungan. Wala tayo sa mental. Wala tayo sa saan? Sa hospital. Wala kayo sa higaan. Yung iba hindi na makatayo eh. Puro higa na lang. Yung iba nasa sementeryo na. Pero bakit nandito pa rin tayo, mga kapatid, na nagpapatuloy? Bakit? Sapagkat nandito pa tayo upang gampanan po natin ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Colossians chapter 1 verse 18. Sa buhay po natin. Colossians chapter 1:18. And He is the head of the body, the church, si Kristo, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya nga, pinaprioridad natin ang Diyos sa buhay po natin para magkaroon ng kadakilaan ang Diyos sa buhay po natin. Makita natin na ang Diyos ay dakila. Bakit dakila ang Diyos? Because He is a sovereign God, He is a supreme God, and He is the superior God. Kaya wala pong dapat maitaas sa buhay po natin. Hindi yung mga kayamanan, hindi yung mga pera na kinikita natin, hindi yung lakas po natin, kundi ang Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng mga bagay. Kaya ang Diyos, sabi po ng Biblia, siya po yung ating preeminence. Christ must have preeminence. Siya po yung dapat madakila sa buhay po natin. Kaya tama yung prinsipyo ng Matthew chapter 6, verse 33, sabi po ng Bible, in Matthew chapter 6:33, everybody read, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yung principle, yung priority is to seek God first. You need to seek the kingdom of God. Hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, and all these things, at ang lahat ng mga bagay nito, sabi niya, it shall be added unto you. Yung blessing, secondary na lang yan. Bakit? Sapagkat mas mahalaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Huwag nating unahin ang blessing. Unahin natin yung nagbigay ng blessing. Doon tayo mayroong pagkakautang, mga kapatid. Hindi ho sa Bombay. Mga kapatid, kaya mahalaga na maunawaan po natin ito. Sabi pa niya sa verse 34, take therefore no thought for tomorrow,
For tomorrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Yung marunong tayong magtiwala, yung marunong tayong kumilala sa Diyos, sa pinaglilingkuran natin, yung marunong tayong magpasalamat, yung bumangon ka, hindi ka na malamig na bangkay, buhay ka, mga kapatid. Tapos ayaw mo sa Diyos. Ito dun ka sa impyerno kung ayaw mo sa Diyos. Christ must have preeminence. You need to choose spiritual over superficial. Romans chapter 8 verse 5. Romans chapter 8 verse 5. Pag binubuklat po ang Bible, ay dapat sasabay po tayo. Ano po? For they that are after the flesh do mind the things of flesh. Alam nyo ba yung mga hindi mananampalataya, ang inuuna nila, yung mga material na bagay, kahit linggo. Tingnan nyo, nag-o-open sila ng kanilang mga business kahit linggo. Bakit? Sapagkat yung laging kaisipan nila ay kumita ng pera. Kaya mukhang kayo na they are after the flesh to mind the things of the flesh. Pag kinakausap mo, walang pera. Hindi kontento sa pera. But they that are after the Spirit, sabi ng Biblia, yung mga binuhay ng Diyos in the Spirit, yung mga regenerated in the Spirit, they are after the things of the Spirit. Kaya ang mga taong spiritual, ang hinahanap nila yung spiritual na bagay. Hindi lamang physical na bagay o isang kayamanan, kundi yung bagay na nakakapagbigay sa kanila ng kagalakan, yung paglilingkod sa Panginoon. Yung paglilingkod sa Diyos, hindi gayang bayaran po ng pera yan. Tandaan po natin. Pero alam nyo ang verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kaya kung spiritually minded ka, may buhay ka spiritually at meron kang kapayapaan. Kahit anong yaman mo, hindi ka mag-iisip kung nanakawin ba sa'yo yan o hindi. Maraming mga hindi mananampalataya, sila takot na takot sa kalagayan nila . Yung paggawa sila ng bahay na maganda, nilagyan ng bakod. Anong meron sa bakod? Kuryente. Hindi hindi natuto. Binigyan mo na ng bubog. Nilagyan ng barbed wire. Hindi na kontento. Nilagyan ng kuryente. Nilagyan pa ng CCTV. Di wow. Parang walang katahimikan. Hindi lang yun. Ano pa yung mga nilalagay dyan? Nung ubihi, hindi natanggal yung saksak ng kuryente. Danger. Sabi ng Ilocano, danger, high voltage. Danger kasi danger, high voltage. Di umisbo, na spark. Apay, na kuryente. Meron yung may-ari ng kompyuteran yata sa Tugigaraw, ganun . Hindi niya natanggal yung, sino ba yung pangalan nun? Hindi niya natanggal yung saksakan ng ng kanyang sa kuryente na nasa gate. Namatay siya mismo dun. Kaya mga kapatid, we need to choose spiritual rather than superficial. Ang isang bagay na makita po natin, commit your day to God. Psalms chapter 5 verse 3. Psalms chapter 5 verse 3. Yan. Yung nandito kayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kinakain mo yung salita ng Panginoon. Kumakain ka spiritually. Nginunguya mo, minemeditate mo, sabi ng Psalms. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Bakit? Sa bawat umaga, mayroong pag-asa. Bawat na bumabangon ka, may pag-asa.
mga kapatid, para tayo'y bigyan ng lakas ng Panginoon sa araw-araw. Kaya, dapat sa buhay po natin, kung ang Diyos ang siyang prioridad po natin, Christ must be the center of your life. Philippians chapter 1 verse 21. Philippians 1:21. Ang sentro dapat ng buhay po natin si Kristo. Bakit alam mo ba kung ano yung susunod na segundo mo sa buhay? Nung nagme-mentoring kami, pagkatapos ng mentoring ng gabi na yun, merong isang kapatiran, sabi niya, Pastor, panalangin nyo yung misis ko. Bakit po? Anong nangyari? Yung pustiso niya, nalunok niya. Kalahin mo, pustiso, malunok. Kaya huwag mong sabihin na mayabang ka ngayon, na malakas ka. Hindi mo alam ang susunod na segundo ng buhay. Oh, pero mabuti hindi nag-choke. Dumiretso na sa intestine. Nandun. Saka mo lang sabihin, maglilingkod ka ng tapat kapag may nangyari na. Kapag baldado ka na. Kapag naka-wheelchair ka na. Gusto mo, puro last trip. Mabuti kung may masakyan ka ba. Mahirap, mga batid. Ang buhay ay hindi biro. Totoo yan. Bakit? Sabi ng Bible, what is your life? Matthew chapter 4, James 4:14. James 4:14, anong sabi ng Biblia? Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? Ano nga ba yung buhay? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang buhay ay maiksi. Life is fragile. Handle it with care. Handle it with prayer. Kahit ano mo dyan, alaga mo dyan, mga kapatid. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, wala rin pong kwenta. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa panalangin, hindi nag-choke yung pustiso. Dumiretso sa esophagus. Dumaan sa intestine. Sa stomach. Dadaan ng large intestine. Small intestine. Huwag lang magkokos ng appendicitis. Sana may download hanggang sa rectum. Kaya minsan sa buhay po natin, mga kapatid, ay isang aral. Kaya ang buhay po natin, ang Diyos, ay siya yung buhay natin, dapat i-priority natin. Ang Panginoon, hindi sideline si God. Lord, i-bless mo ako. Pero hindi mo naman inuuna ang Diyos. Ang gusto mo lang, blessing. Pag problema, paalam na ako, Pastor, dami naman problema rito. O, di ba? Huwag ganun, mga batid. Hindi yung puro blessing. Huwag puro blessing naman. Magbigay ka naman. Magbigay ka ng oras, panahon, pera, testimony mo. Lahat ng bagay sa Diyos. Kinuha mo na nga lahat, ayaw mo pa. Huwag kang maging ano. Maging ano-ano. Huwag kang kobetus, mga batid. Kaya, 7 reasons. Number 1, make God our priority. Number 2, paano gawing makabuluhan ang buwan ng Mayo? Perception, hindi lang priority. Number 2 is perception. Ano ibig sabihin ng perception? Yung pangunawa mo. Ano pangunawa mo? Sabi ng Biblia, doon sa Colossians chapter 3, nandun po yung pag-aaralan po natin. Colossians chapter 3, verse 2. Set your affection on things above. Yan dapat ang perception po natin.
Yan dapat ang pangunawa natin mga kapatid. You need to set your mind above. Hindi lahat ng mind mo, unawa mo ay pang material things lang. Dapat din balance. Dapat spiritual things din. Mga kapatid, you need to focus on heavenly things. Hindi ka naman papunta sa ilalim eh. Ang Kristiyano ba pag namatay ay pailalim? O pataas? Sa taas. Kaya sabi po ng Biblia, we need to focus on heavenly things. Philippians 3:20. Sa Philippians chapter 3, verse 20, ano po sabi po ng Bible? For our conversation or citizenship is in heaven. Tagalangit ka, mga kapatid. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. We look for that Savior. Ating hinihintay ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yun dapat ang perception po natin. Yun dapat ang pangunawa po natin. Mga kapatid, focus on heavenly things. Pangalawa, filter worldly distraction. Alam nyo ang worldly distraction, minsan ito yung nagpapabigat sa atin spiritually kung bakit hindi tayo nakapagpapatuloy sa Panginoon. Bakit? Maraming distraction sa buhay po natin. Minsan yan ang dahilan ng hindi paglago. Kung minsan church goer ka lang dahil sa distraction. Hindi distraction, distraction. Mamaya kapag na-distract ka na, alam mo na ang susunod. Anong susunod sa distraction? Disappear, di ba? Appear, disappear, 1/2, 1/4. Kasi 1/2 na lang paglilingkod. 1/4 na lang. Hanggang sa na-rapture, mga kapatid. You need to filter worldly distractions. 1 John chapter 2, verse 15. Kaya warning po ito sa buhay po natin para mai-set up natin yung buhay po natin ngayong buwan. Hindi lang tayo basta church goer. Dapat tayo ay lumalago sa pananampalataya. 1 John chapter 2, verse 15. Anong sabi po ng Bible? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano ba yung nasa word? 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Kaya sa mundong ito na ating ginagalawan, yung world dito ay, this is the world system. Yung pamamalakad ng mundo na ito, kalaban po natin yan. Nandyan ang lust of the flesh, yung lust of the eyes, yung pride of life. Kaya, it's not of the Father, but is of the world. So you need to filter worldly distractions. Ano ang dapat nating gawin? Kung sinasabi nating set your mind above. If this is our perception, focus on heavenly things, filter worldly distractions. Pangatlo, fix your eyes on Christ. Dapat nakafix lang yung ating mata sa Panginoon. Hebrews 12:2. Hebrews chapter 12 verse 2. Ano sabi po ng Biblia? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Alam niyo yung kalesa? Bakit hindi salamin ang nilagay doon? Ano ba nakalagay doon sa mata ng kalesa? Maskara. Yun lang ang hayop na mayroong maskara. Bakit kaya nilalagay yun?
Para hindi ma-distract. Ano? Hindi. Hindi mabaliw. Mabaliw saan? Sa pag-ibig? Tapos nilagyan dito ng kalawit. Tapos, ang sama, nilagyan pa ng maskara. Ang ibig sabihin niyan, focus. Kung anong gusto ng Panginoon kapag kinalabit ka sa kaliwa, kumaliwa ka. Kasi bangin yung sa kanan. Pag kumanang ka, ibig sabihin may kasalubong ka. Disgrasya, kumanang ka. Pag hindi mo gawa yun, puro dire-diretso lang, yung buhay mo, diretso sa bangin. So, ibig sabihin, dito sa buhay na ito, isa lang dapat tayo mag-focus sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, looking unto Jesus. Subukan mong tumingin sa katabi mo, pwede ka madismaya. Di ba? Pwede ka rin naman matawa eh. Pwede kang ma-discourage. Ano ba naman tong lipstick ng... Ang kapal naman, tapos ang kilay nagdugtong. Sa loob pa lang na-criticize ka na. Kung ano-anong nasa isip mo. Ginugulo ng diablo yung utak mo para alam mo si kapat. Di ba? Ang pangit ng ganun, di ba? Embes ang usapan natin dito sa salita ng Diyos, ang pinag-uusapan nyo na yung katabi mo. Kaya wag niyong hanapin yung wala dyan. Wala nga eh. Maghahanap ka ng ulam. Sabi nung tatay, sabi nung anak, tay, anong ulam natin? Tignan mo dyan sa rep. Wala tayong rep. Di wala tayong ulam. Huwag kayo naghahanap ng wala eh. Kung nagtataka siya, baka may bagong rep. Sabi niya, wala nga silang rep. Tignan mo kung anong ulam nandyan sa rep. Tay, wala tayong rep. Di walang ulam. Ibig sabihin, huwag kang maghanap ng bagay na wala. At huwag mong ipilit ang wala. Wala nga eh. Ganun lang katindi ang buhay. Ang buhay, mga kapatid, sabi nga ng isang kasabihan, life is simple, don't make it complicated. Ang buhay napakasimple, huwag mong gawing komplikado. Ang pinag-awayan nyo lang ano ba yung madalas pinag-aawayan? Ang pinag-awayan nyo lang verse. Tapos napunta na sa personalan, di ba? Lalo yung mga pastor, debate, Sabi ko, walang personalan. Tama na yan. Hindi niya nga maunawaan. Ba't mo ipilit sa kanya na unawain niya nga? Hindi ka maunawa eh. Kaya sa buhay po natin, iset natin yung sarili natin. Sabado pa lang nakaset na. You need to focus, you need to filter, you need to fix, you need to form godly thinking pattern. Romans 12:2. Ang pattern natin ito, yung salita ng Diyos. Yung pattern natin ay salita ng Diyos para hindi ka pattern-turn. Puro ka pabalik-balik. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ano na ba gagawin ko? Minsan sa buhay po natin, na-out of mind na tayo. Bakit? Kinain na ng cellphone yung ating mga utak. Romans 12:2. Anong sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Sabi po ng Bible, Romans 12:2, be not conformed to this world. Bakit? Yan yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. But be ye transformed. Huwag ka daw makiayon sa kamunduhan na ito, kundi yung buhay mo matransform by the renewing of your mind, that ye may prove, upang maunawaan mo, upang mapatunayan mo, what is that good, kung ano ang mabuti, and acceptable, and perfect, and will of God. Mahirap kung marami ka ng pinag-aralan, magka-college ka na, hindi mo pa alam kung anong mabuti at kung ano ang masama. Kaya dapat matransform yung buhay po natin, mga batid. Yung perception ng buhay po natin. Ang isip mo, ang direksyon ng buhay mo. Number 3,
Yung una, pangunahin, priority. Number 2, perception, pangunawa. Number 3, position, pagkakalagay. Ano bang kalagayan kay Kristo? Okay. Ephesians, Colossians pa rin tayo. Balik tayo dun sa ating text. Hindi tayo dapat mawala doon. Verse 3, for ye are dead. Dati ka patay. Patay spiritually. Wala ka sa Diyos. Hindi ka naglilingkod. Hindi ka sumasamba. Pero yung buhay mo ngayon, your life is hid with, yung buhay pala mo, nakatago na sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang position natin, we are hid with Christ in God. So ito po yung ating pagkakalagay. Yung sarili natin, hindi natin yan inilagay sa Diyos. Ang Ama ang siyang naglagay sa atin kay Kristo. Kaya nga tayo hinirang before the foundation of the world. Kaya tingnan po natin yung ating Biblia sa Ephesians chapter 1, verse 3. Everybody read, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Mga kapatid, tayo ang takapagmana sa kayamanan ng langit. Kayo ang tagapagmana ng kayamanan ng langit. Sabi niya, God hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yung buhay dito, maiksi lang. Ganyan lang ang buhay dito. Mga ilang inch po kaya to? 1 inch. Talagang ganyan ba talaga ang buhay? Opo, ganyan. Pumunta kayo dyan. Tignan nyo yung gap. Born. Tapos died. Di ba ganyan lang ang space? Tapos nakalagay, in loving memory of. Yung iba, rest in peace. Yung iba, rest in paradise. We love you, but God loves you most. Yung iba naman, nakalagay, me today, you tomorrow. Ano kayang magandang ilagay sa lapida, no? Gusto nyo nang mauna? Tingnan nyo, takot kayo. Gusto nyo pang mag-enjoy sa SM eh. Oh. Me today, you tomorrow. Tapos ang nakalagay, me today, you tomorrow. Patay na nga, pero nagsasalita pa oh. Kaya alam mo yung kalagayan mo kay Kristo, hindi ka lang church goer mga batid. Sabi ng Biblia, we are blessed with all spiritual blessings. Ano ba yun? Ano ba yung spiritual blessings yun? Oh, verse 4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Tayo ay pinili ng Diyos sa kaligtasan. Sabi ng Biblia, that we should be holy and without blame before Him in. Gusto pa kasi ng tao na tumanggap sa Panginoon para maligtas. Ang Diyos na nga ang tumanggap eh. Siya na nga ang pumili eh. Parang gusto kasi ilagay pa ng tao yung kanyang kaligtasan sa kanyang mga kamay. You are chosen, verse 5, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself. Ang Diyos na ang nagtalaga sa buhay natin, sa kaligtasan, inadopt ka na as children by Jesus Christ. Hindi ka anak ng demonyo para ikaw ay maging anak ng walang record na ganun. Bakit? Kasi ang context nito, before the foundation of the world, according to the good pleasure of His will. Walang free will ang tao para maligtas, kundi yung kanyang kalooban ng Diyos ang siyang humirang. Verse 6, bakit ka hinirang? Bakit ka pinili sa kaligtasan? Verse 6, to the praise of the glory of His Grace. who wherein He hath made us accepted in the beloved. Yan ay glory of His grace. Yan ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya. That is the sovereign grace of God.
Meron tayong daily mentoring Monday to Saturday. Kung may time po kayo, 7 o'clock. Yung ibang time, 5 o'clock in the evening. Mga kapatid. At ang isa sa mga tinatalakay po natin ngayon, yung sovereignty of God. Nagtalakay po tayo ng sovereignty of God, ang kapamalahan ng Diyos sa kanyang pamumuno, ang kapamalahan ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, at yung pangatlo na tatalakayin ay yung kanyang kabanalan. Kaya makikita po natin kung paano ang Diyos ay binigyan po tayo ng posisyon. Binigyan tayo ng spiritual blessings. Ang mga mananampalataya, sabi ng Biblia, believer is complete in Him or in Christ. Ephesians 2:6, tingnan nga po natin yun. And hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Tayo binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hindi lamang po yan, hindi lamang po yung buhay natin ay complete. We are brought near by His blood. Ephesians 2:13. Dahil sa dugo ni Kristo, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, malayo ka sa Diyos, are made nigh by the blood of Christ. Kayo ay inilapit sa dugo ni... Bakit? Sino bang naglapit? Si pastor? Dahil na soul winning kayo? Ang naglapit ang Ama. Siya ang naglapit. All that the Father giveth me shall come to me. Sabi ng John 6:37. John 6:37. Sabi ng Biblia, all that the Father giveth me shall come unto me. Come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Kaya mga kapatid, tayo ay inilapit ng Ama para tayo ay tubusin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya yung ating kalagayan, you are blessed with spiritual blessing. You are a complete believer. You are made nigh by the blood of Jesus Christ. And you are belonging, secured forever. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 13. Everybody read, in whom ye also trusted. Practical po ito. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya ikaw ligtas ka. You are sealed by the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, you are chosen by the Father, you are redeemed by the Son, and you are sealed by the Holy Spirit. Yan yung kaligtasan natin na tinanggap ni Apostol Pablo, na tinanggap din ng mga taga-Korinto, mga kapatid, para mabigyan ng assurance o kasiguraduhan yung kanilang kaligtasan. Hindi yung tinanggap mo lang saka ka palang maliligtas. Before the foundation of the world, ligtas ka. 2 Thessalonians 2:13. Kaya minsan mali yung kaligtasan na tinuturo sa atin. 2 Thessalonians 2:13. Kailan ba naligtas ang tao? But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Kayo ba ang pumili kay Kristo No. para maligtas? No. Hindi. Sinong pumili? God. Ang Panginoon, ang Ama. Bakit sinasabi nila gusto mang tanggapin si Kristo?
bilang tagapagligtas ng buhay. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo, papasukin ako. Ganun ba yun? Papasayo. Hindi naman ganun eh. Hindi kayang buksan yan. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Sino ba ang nagbukas ng puso ng tao? Tapos doon sa soul winning, buksan mo ang puso mo. Wala naman sa Bible. Etong nasa Bible, Ezekiel 36:26. Pakibasa po natin lahat ng sabay-sabay. Everybody read. A new heart. A new heart also will I give you, and a new spirit I will put within you, and take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And a new heart also will I give you. Ang Diyos, binuksan niya yung puso natin. Tinanggal yung pusong bato. Kasi yung puso mo, bato talaga. Anong inilagay? Nag-transplant siya ng bagong fresh heart. a new heart. And I will give you an heart of flesh. Jeremiah 24:7. Tignan natin kung anong klaseng puso yung na-implant, yung na-transplant. Jeremiah 24 verse 7. Anong sabi po ng Bible? Everybody read. And I will give them an heart to know me. Binig ang Diyos daw nagbigay, nag-opera ang Diyos, nag-transplant ang Diyos, binuksan niya ng Diyos yung puso natin. Pero yung puso na binigay sa iyo, yung puso may meron ng pagkakilala. Na soul win ba kayo? Hindi. Are you the product of soul winning? Hindi. I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Amen. Kaya dapat alam mo yung kinatatayuan mo sa Panginoon, kung ano yung kalagayan mo kay Kristo. Ano ba ang kalagayan natin kay Kristo? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. You are a part of predestination of all things. Mga batid, that is your position. Una, ano yung una? 7 reasons to make the month of May matter. Priority, pangunahin. Ano yung pangunahin mo? Number 2, perception. Ano yung pangunawa mo? Position. Ano ba ang kalagayon, pagkakalagay mo? Number 4, purpose. Ngayong buwan, ano bang purpose mo? Baka sabihin mo sa akin, isagot mo sa akin yung ginagamit sa cake. Palit. Ano ba yung ginagamit sa cake? All purpose. Hindi yun. Ang purpose sa Tagalog, ano yung layunin mo? Ano yung pakay mo? Ano yung desisyon mo? Ang purpose natin is to align with God's will. Bakit ka nandito ngayon? May purpose ka. Tama. Lumago. I-bless ka ng Panginoon. Maging bahagi ka ng gawain. Balang araw. Magiging bahagi ka ng solusyon. If you are not a solution, you are part of the problem. And if you are the problem, you are not part of a solution. Ganun lang ang buhay. Kung minsan pabalik-balik lang. Mga kapatid. Kaya anong layunin mo?
Kumising ka ng umaga. Huwag kang pa-late-late. Magtatrabaho ka kamo, papasok ka ng alas 8. Ano ba yan? Sa tingin mo kaya papapasukin ka? O ikakaltas na lang yung late mo sa trabaho mo? Ngayon, ang pabilisan ngayon, ang buhay ngayon, pabilisan, survival kasi madali lang lumipas ang oras. Mamaya, wala na naman tayo dito. Kaya dapat alam mo kung anong purpose ng buhay nyo. Kayo mga kabataan, kapag kumuha kayo ng kurso, siguraduhin nyo, mauna ang graduation march. Hindi ang bridal march. Kasi mahirap. Yung buhay mo, nag-aaral ka, hindi yung gasto ka ng gasto. Ang dami mo ng course. Wala ka pang natapos. Of course, kung hindi course, coursing. Kukursing kan, kaya yung layunin ng buhay mo, alam mo. Hindi madali ang pera. Akala nyo siguro, pinupulot lang ang pera. Halos sumubsob na nga yung mukha mo dyan sa para magkapera. No. Pero sa buhay po natin bilang mananampalataya, yung buhay na ito may layunin. Dapat naka-align sa kalooban ng Diyos. Why? Because you cannot find the will of God outside from the Word of God. Titus chapter 2 verse 14. Ito yung plano ng Panginoon sa atin. Titus chapter 2 verse 14. Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of, dapat zealous ka sa good works. Hindi masama yung tumulong, yung magbigay para sa Panginoon. Dapat ang isang Kristiyano ay dapat peculiar people, zealous of good works. Alam nyo dun sa Ephesians 2:8 and 9, minsan hindi binabasa yung verse 10 Nandun din po yun, yung good works. Ephesians chapter 2 verse 8. Tingnan nyo po mga batid. Hanggang sa 10. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Naligtas ka, binigyan ka ng biyaya, pero may layunin ka, may mission ka. Verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained, that we should walk in them. Inordain na pala tayo before the foundation of the world. Saan? To create, to do good works, that we should walk in them. Dapat lakaran daw natin yung mga bagay na ito. Kaya yung buhay po natin naka-align. Alam nyo, yung kapag nabali ang tuhod nyo, kayo'y nabangga, anong gagawin mo yan? Align, disalign. So kung maglakad yan, iba lakad, ganun. Bakit? Merong something maaring na stroke. Parang tricycle for stroke. Arthritis. Yan yung mga paborito nating sakit dahil sa masasarap na bulalo, dinagtakan, papaitan, adobo na napakaraming toyo. Tapos yung kausap mo, malakas din ang, ay bahala kayo dyan ha. Kaya yung layunin po natin, dapat ma-define natin yan kung ano yan. Hindi yung every Sunday, nandito ka lang, mainit. Hindi, ganun May purpose ka. Yung lumago ka, i-bless ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, sabi po ng Biblia, you are not only here to create for good works. Titus 2:14, you are called according to His own purpose. Romans 8:28, all things work together for good to them that who are the called according to His own purpose. Hindi lamang po yan, verse 29, Romans 8:28 and 29. In verse 29, sabi po ng Biblia,
28 and 29, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among brethren. Subagat yaong nang una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dapat yung buhay po natin ay hindi lamang connected, created, it is called, confirmed, at panglima, it is commissioned to represent God, the Lord Jesus Christ. You are commissioned. Ikaw ay dapat kumayo para as a representative, as an ambassador. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sabi po ng Biblia, now ye are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. We are ambassadors, ibig sabihin, we are God's representative. Representative tayo ng Panginoon. Dapat sa buhay po natin makita ang Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan yung layunin ng buhay, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, dapat alam po natin yung mga bagay na ito. Hindi lamang po, hindi sariling plano, kundi plano ng Diyos ang dapat naka-align. Alam niyo, ang mga taong align sa salita ng Diyos, mas advantage sila. Hindi niyo ba nakikita? Yung mga taong alam ang prinsipyo ng salita ng Diyos, kahit mahirap yan, basta advantage. Pag alam nilang salita ng Diyos, advantage pa sa mayayaman yan. Bakit advantage? Yung buhay mo, nauna na sa langit eh. Eh sila, hindi nila alam yun eh. Tama? Oh. Late lang na yan na mag-decide. Kukuha yan ng mananalangin sa patay. Magmimisa sa patay. Wala na yun, hindi na kailangan. Naka-advantage ka na. Bakit? You are blessed. You are chosen before the foundation of the world. Ano, tapusin na natin lahat to? Okay, number 5. Walk in the Spirit. Yung number 5, practice. Dapat ikaw nagsasanay ka. Galatians 5:16. Galatians chapter 5 verse 16. Everybody read. This I say then, walk in the Spirit, that ye shall not fulfill the lust of the flesh. Alam nyo, ito yung araw-araw sa buhay po natin. Yung desires of the flesh, yung pita ng laman. Wala pong nakakaligtas dito. Unless you are walking in the Spirit. Kaya dapat pinapractice natin sa buhay natin, walk in the Spirit. Sanayin natin yung buhay natin na lumakad ayon sa Espiritu. You need to avoid the works of the flesh. Ano ba yung works of the flesh? Galatians 5:19 to 21, nandito. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in times past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kaya dapat i-avoid natin ito. Alam nyo itong witchcraft? Bangkukulam. Ito yung merong laruan na manika. Tapos may kasamang karayo. Magbabayad ka ng utang,
O hindi? Kukulamin kita. Ang witchcraft, ganun yun nung araw. Alam mo, kapag ang tao pala ay nagalit, at dahil matindi yung galit at palalim na palalim yung kanyang galit, at sinasabi ng isip niya, pag makita lang kita, mag-isa, titirain kita. Parang, kumbaga yung isip niya, kinukulam niya na yung tao sa sa kaisipan niya. Maghatay ka sana. Mga ganun, yung talagang galit na halos bubula na yung bibig mo, pero tahimik ka. Na parang gustong pumutok ng bulkang Pinatubo, pero kaya pa niyang i-endure. He that endureth until the end, the same shall be. Napunta sa ganung verse, no? Alam niyo ang witchcraft, ganun pala. Yun ang modern witchcraft sa ngayon, mga kapatid. Kaya kayo kasing mga may utang, magbayad kayo para hindi kayo kulamin. Yung utang pala daw yan, nakakabulag. Yung amnesia, pero naranasan niyo yung utang ay nakakabulag. Nung nagkasalubong kayo, ay parang walang nakita. Walang nakita. Siguro bulag. Yung isa nakaka-amnesia. Okay lang ang amnesia. Huwag lang Parkinson's disease. Nagtetremor, magbabayad na ba ako? Ay, wala pa akong pambayad. Mahirap eh. Alam niyo mga kapatid, practice. Walk in the Spirit. Sanayin po natin. Abide in spiritual discipline. Romans 8:13. Yung sabi ng Romans chapter 8 verse 13. Sabi po ng Biblia, for if you live after the flesh, ye shall die. But if you through the Spirit mortify the deeds of body. Pag sinabi mong mortify is to put to death the deeds of the body, ye shall live. Kaya makikita po natin yung dapat may practice po natin yung spiritual na paglakad po natin sa Panginoon. Pang-apat, you need to avoid the works of the flesh, abide in spiritual discipline. Number 3, allow the Spirit to lead. Verse 14, Romans 8:14, for as many as led by the Spirit of God, they are. Di ba? Pero kung hindi ka nililid ng Panginoon sa buhay mo, baka ikaw ay hindi anak ng Diyos. Kapag ikaw hindi anak ng Diyos, ikaw ay anak ng pasig yun. Kaya mahalaga, pang-apat, you need to apply the word daily. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of the mouth of God. Practice walking in the Spirit. Dapat makita natin yung pagsasanay. Number 6, proclamation o pangangaral. Bakit po tayo mangaral? Anong dahilan? 2 Timothy 4:2. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Meron po kasing mangyayari. Kapag hindi tayo nangangaral, may effect ang hindi pangangaral. Ano yun? Sabi ng verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Kapag hindi natin ginawa yan, yung mangaral. Verse 3, ito po ang kapalit. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Darating yung panahon, they will not endure sound doctrine. Parang yung magaling na katuruan ay parang nakakatisod na sa kanila at nangangati na yung kanilang mga tenga. Huwag naman puro giving. Mangangati talaga ang tenga mo dyan. Ang sinabi ng Biblia, sound doctrine. Kaya we need to practice, to preach. We need to share the gospel of grace
1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scripture. You need to share the gospel of grace. Stand bold in truth. Dapat natayuan po natin ang katotohanan. Romans 1:16. Anong sabi ng Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Kaya kinakailangan pong ipangaral ang salita ng Diyos. Not only that, share, stand, speak. Speak with clarity and love. Ephesians 4:15. Ephesians chapter 4, verse 15. Anong sabi po ng Biblia? But speaking the truth in love. Kung minsan ang katotohanan masakit. Lalo na yung kausap mo ay malakas ang pride. Hindi uubra sa kanila yan. But speaking the truth in love may grow up into him in all things which is the head, even as Christ. Spread reconciliation message. Nabasa na po natin kanina. 2 Corinthians 5:18-17. Kaya sa buhay po natin, yung pangangaral, ito po yung dahilan po natin kung bakit nangangaral tayo. Hindi para sila ay maligtas eternally, kundi maligtas sila sa mga maling aral, maling practice, maling doktrina, at maligtas sa lahat ng mga kanilang mga bisyo. Number 7, perseverance. Dapat nag-persevere ka. Ibig sabihin ng perseverance, ipagpapatuloy. Ibig sabihin ng perseverance, stay faithful in grace. 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya dapat sa buhay po natin, you need to be steadfast in service. Dapat tayong huwag makilos sa paglilingkod kahit anong mangyari, kahit maraming order o maraming kita ng linggo. Huwag kang magbigay ng order, baka ikaw ay order. Ikaw ay align. Sa kalooban ng Diyos, ang masakit baka bawiin pa lahat. From head to foot. At ikaw ay magbaback to zero. Sabi ng isang kapatid natin noon, Pastor, hindi mo na ako pupunta ng kasi isang buwan kong maalagaan yung baboy namin manganganak. Kayo po, kako, hindi ko naman decision yan. Hindi ko sinasabi na yung tao ay tagabawat. Kayo po, kako. Hindi talaga nag-attend. Masaya siya. 12 yung baboy ng anak. Pastor, ang ganda ng baboy ko. Opo. Very good. Yung tithes and offering mo, kako sana. Wala. Hindi naman tayo ganun . Alam nyo, nagalit yung anak. Tumawag yung anak sa Canada. Pastor, wala yung ni tatay. Ano nangyari? Namatay. Sabi ko, ba't namatay? Sabi niya, aalagaan niya hanggat sa Pero yun pala, napunta lang sa wala yung pagod. Bakit? Mas priority yung baboy kaysa yung sa Diyos. Kaya lahat ng pinagpaguran, pinakain, pati yung namatay. Totoong pangyayari po ito, mga kapatid. Hindi para takutin tayo. Minsan talagang ganun .
Kaya we need to be steadfast in the service. You need to build on grace, not works. Bear fruit in due season. Dapat yung buhay natin maging mabunga. Colossians chapter 1 verse 10. Malapit na po tayo mga batid. Colossians chapter 1 verse 10. Nung sabi ng Biblia, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ano pa? Being fruitful in, ibig sabihin, yung tatapat mo pala sa Panginoon, nagbubunga, nagiging fruitful, yumayabong, napakaraming blessing. Being fruitful in every good work and, ano pa? Increasing in the knowledge. Hindi lang siya basta namunga, nag-i-increase pa. Wala kang kapangyarihan yan na pigilan. Kung yan ay nakakonect sa Diyos. Bakit? Hindi mo naman kayang i-increase yan. Diyos lang nagpapa-increase. Diyos lang nagpapalago. Sabi ng Psalm 75, binasa namin ito nung Sabado. Psalm 75. Saan na ba yun? Psalm 75 verse 5. Bakit naging mabunga yan? Verse 6. Bakit naging lumago yan? Yumabong yan? Bakit naging mamuga at nag-i-increase pa? Psalm 75:6. Everybody read. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Sabi ni Brother Vince, bakit walang north, pastor? Kasi sa north, ang promotion lagi nasa langit. Wala sa kamay ng boss natin. O wala sa kamay natin, sa kagalingan natin, sa karunungan natin. Ang promotion ng blessing, mga kapatid, ay sa Panginoon. Bakit? Verse 7, but God is the judge. He puteth down one and set it up another. Pwede kang ibaba ulit ang isa at pwedeng itinataas ang isa. Ano ba ang lesson dito? You need to believe God's promises daily. Kaya ang inaawit natin, standing on the promises of God. Dapat hindi ka titigil kahit mahirap. Tuloy lang tayo sa biyaya. As we conclude this morning, dito sa Romans 12:1. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano bang hinihingi ng Diyos dito? Present your bodies a living. God is not asking for your leftover. Sino nagbigay ng tira-tira? Di ba yung tira-tira, minsan sa aso na lang yan? Ang Diyos hindi niya hinihiling sa atin yung mga tira natin. O, malapit ka na mamatay, bigay mo na sa Diyos buhay mo, last trip na. Sabi ng Ecclesiastes 13, hindi na kailangan yan. Wala na akong pleasure dyan. Ecclesiastes chapter 12, tignan niyo po yun. Ecclesiastes chapter 12 ba yun? Wala palang chapter 13. Lumagpas tayo sa langit. Anong sabi ng Biblia? Verse 12. Dapat ito makita natin. Everybody read. Remember now thy Creator in the days of thy youth, habang ikaw ay malakas pa. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, at hindi pa lumalapit ang mga masasamang araw, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no. Wala nang kasiyahan ng Diyos dyan, wala nang kaluguran ng Diyos dyan. Bakit? Last trip ka na sa buhay mo. So God is not asking your leftovers. He is asking for your life this May. May God your master's priority. Ang Diyos po dapat ang prioridad po natin. How to make the month of May matter. Paano ba maging mabunga ang buwan ng May na ito?
Paano maging kabuluhan ng buwan ng Mayo? Priority, put God first. Perception, set your mind above. O pangunawa, position, pagkakalagay. Know who you are in Christ. Number 3, purpose. Ano bang layunin o pakay? Align with God's will. Practice. Ano ba dapat isanay po natin? Walk in the Spirit. Number 5. Number 6, proclamation. Preach the gospel. And then number 7, perseverance. Ibig sabihin, stay faithful in grace. Magpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon. At nawa ngayong umaga, naging blessing po sa atin ang mga 7 bagay na ito hagbang sa buhay po natin upang lalo tayo maging fruitful and increasing in the knowledge of God. Magandang hapon, magandang umaga po, mga kapatid.